Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni News PH. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito pong sinabi ni Trillanes tungkol po kay Baste. Ang sabi niya po ay kabastusan runs in the family daw. No? Reaction to ni Trillanes. Makapagsalita si Trillanes mga kaibigan ng bastos. Hindi niya alam siya yung isa siya sa pinakabastos mga kaibigan. Diba? Noon pa lang binabara niya ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte. Tapos against siya sa mga Marcos. Anong tawag niyo mga kaibigan? Di ba pambabastos din yun? Dito po sa Ang lakas ng loob magsabi ng bastos ni Trillanes mga kaibigan. Ano? pambabastos di umano nito ni Baste kay Senator Amy Marcos. Si Trillanes versus Baste Duterte naman. Yan. Ayon po kay Trillanes, nawala yung aking kodigo penal. Sabi po ni Trillanes, kabastusan runs in the family. No? Bastos daw po yung mga Duterte. At pati itong kanilang bunsong anak, hindi pala bunso. Bunso pala to sa, si palang bunso, no? Yung babae, si, pangalan nun? Kitty. Okay, ayon po kay Trillanes, kabastusan runs in the family. Sabi ni Trillanes, former Senator Antonio Trillanes IV takes as wife at Davao City Mayor Baste Duterte following his apology drama remarks towards against Senator Amy Marcos, saying the rudeness runs in the Duterte family and hopes Amy learns from the encounter. Alam mo, no? Nagkausap na raw. Ito po latest dyan, nagkausap na raw sila. Ayaw na punto ko yun ni Amy Marcos kung sino yung nakausap niya. At hindi niya na raw po sasabihin kung ano na pag-usapan. Natuto naman, no? Si Baste po kasi, siya po yung pinaka-least politiko sa mga Duterte, no? Talagang bagito pa lang sa politika. Tapos, yung kanya pong, kaya very effective po yung kanyang, yung kanyang speech na patungo po sa resign Marcos resign. Kasi po, panay damdamin, no? Yan po kaya po very effective si Baste sa tingin ko kasi full of emotion, no? At makatotohanan yung kanyang mga sinabi. According to Trillanes, rudeness apparently runs in the Duterte family following Baste's tirade against the senator. Kasi po hindi niya maintindihan no? Hindi po maintindihan ni Baste na parang pinalalabas. Alam niyo naman si Amy, politikong-politiko po yan, no? Pinalalabas po niya na yung pagsosorry ni Baste ay nagsorry siya sa mga sinabi niya. Alam niyo po, naunawaan ko si Senator Amy. No? Naunawaan ko kung ano yung gusto niya sabihin na baka ma-save niya pa yung unit team, di ba? Wala na po, Senator Amy. Kung yan po yung purpose niyo, kaya po niyo parang pinapayapa, mahirapan na po kayo i-save yung unit team. No? Wala na pong tiwala yung mga supporter real talk po. Maaaring si Sara Duterte, hindi lang natin mabasa dahil matalino po yan. Hindi natin maarok kung ano yung nilalaro. Alam niyo naman yung mga Duterte, lagi po may baraha sa dibdib yan. Hindi po sila yung mga ine-expose nila. No? Kaya yung mga nananawagan na, mag-resign ka na Sara para todo na tayo na laban. Ano kayo? Sinuswerte? Hayaan niyo po yung mga Duterte. Mas matalino pa sa atin yung mga yan Ako nga, natatalinuhan, magtapatan tayo, wag lang po kayo mayabangan. Ako nga, natatalinuhan na ako sa akin. Umaamin ako na mas matalino pa yung mga yan. Di ba? Okay, anyways.
O wala naman pong masama do'n sa sinabi ni Basti, nagpapakatotoo lang siya. Ang problema, yan, kabastusan really runs in the family, sabi niya. Okay. Alam mo, ang tunay na kabastusan, Trillanes, yung sabihan mo yung sitting president na gusto mong batukan, no? Nagsalita ka naman na parang hindi ka bastos. Yun ang kabastos-bastos. Gusto mong batukan yung sitting president, then sitting President Duterte. 'Di ba? Gusto niya batukan kita diyan, ganun ka magsalita. Tapos sabihin mo, Number one na literal na bastos, mga kaibigan, si Trillanes. Yun ang sabi, Kuya Badong. ang bastos, yung dun sa Senado, kahit kayong mga senador, pinagbabantaan mo yung mga senador na katabi mo. Pinalagang ka ni Cayetano, naalala ko yan eh. Binulungan mo si Cayetano, umangal si Cayetano, gumamit ng mic. Anong uri itong ano na to? Ang bastos, yung Senate President na si Manong Johnny, napikon sa'yo dahil hindi ka sumasagot ng maayos, no? Kung ano-ano mga ginagawa mong antik sa Senado, mahusay yung Senate President. Nakalusot ka lang sa mga ibang Senate President, pero sa mga magagaling na Senate President, hindi ka umubra kay Enrile. Yun ang tunay na bastos. Hindi si Duterte. Hindi yung mga Duterte. No? Hindi po kabastusan yung pagsasabi ng totoo. Dahil sinabi ni Baste, wag mo akong gamitin sa mga kadramahan mo. Pambabastos ba yun? Nagsabi po siya ng totoo. Alangan namang patuloy siyang gamitin. Ayaw niya nang ginaganon sila. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi niya pinagsisisihan yung panawagan niya. Ulitin ko panawagan to ni Baste panawagan ni Baste na Marcos resign. Sinusunod ko panawagan ni Baste na Marcos resign. Para mahirap mag-edit. Okay. Wala pong kabastusan diyan, no? Ang mga kabastusan, yung mga itong mga supporter, yung mga supporter po na nagsasabi na sila ay isinisisi sa mga Duterte yung pagbaha. Ito po, para sa kaalaman nyo, yung pagbaha po, hindi po dahil may 51 billion si Pulong. Kasi bobong-bobo na po kayo, Naging bastos at nakapawra dahil talagang galit. Hindi po, ako sa tingin ko, hindi po bastos, pambabastos yun eh. Nagalit na lang siya kasi ginagamit na. Ito po ang sinabi ng Pag-asa. The number of reported deaths due to the combined effects of northeast monsoon, locally known as Amihan, and the rough of a low pressure area, LPA in Mindanao, has reached 16. Yan po So hindi po, wala pong kinalaman yung mga Duterte sa pagbaha. Ang cost po ng Duterte. Bura-bura. Ang cost po ng mga pagbaha at may mga namatay na nga po na 16, no? According to National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, ay yung northeast monsoon or Amihan ay nagsanib puwersa sila ng low pressure area sa Mindanao. So, kalimutan nyo na po yung pinalalabas ng mga hinayupak na anti-Duterte, na Duterte may dahilan ng baha. At hindi lang po sa Davao City bumaha, no? Okay. Ito po, ang inabot po ito po, ang laki po pala, no? 700,000 individuals ang naapektuhan. Okay. At 2 region po, Davao Region at Caraga. So 526,000 ang affected person in Davao Region at sa Caraga naman po ay 241, no? So hindi po yan naganap sa Davao City lang, buong Davao Region at Caraga Region. So itatama lang po natin itong mga paninira ng mga to. Ang tanong, nasa ng Pangulo? Naroon po, umaating yata may inatinan po, hindi ko na matandaan kung kasal ba o ano. Hindi mo po natin alam. Basta wala po siya ron. Kung panahon po ng mga malakas-lakas pa po, yung mga dilawan, nawala na yung mga dilawan eh. Mukhang napunta na po sa gobyerno lahat. Nung malakas pa yung mga dilawan,
Panahon ni Duterte, hanapin kagad nasa ng Pangulo. Ngayon, tahimik sila. Ito pong At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.